sugar falls in, I stir it slow, let the calm begin. In these quiet hours I feel at ease, like simple magic in moments like these. I find the magic in the everyday, in the sweetest sips as time slips away. Little things that bring a smile to me, like the sugar swirling in my coffee. No rush, no race, just the afternoon light. In the simple joy, everything feels right. I find the magic soft and free, in these sweet moments, just being me. The counter fades a peaceful hum, the world slows down and I just become lost in the rhythm of a quiet day, where every small thing lights the way. A cup of coffee, sugar falls in, stir it slow, let the calm begin. In these quiet hours I feel at peace, there's little magic in moments like these. I find the magic in the everyday. Hindi pumunta yung mga grupo kasi siya lang sa loob yun. Okay po. Okay. Wala na po bang naiwan dyan ng ikaw, Tinang? Okay, 1, 2, 3. Po, as we continue to celebrate po the event po ni God kay Natalie Joy. Lahat tumayo na rin. Tayo po ay mananalangin. Pag-pray natin si Natalie Joy. Let's pray. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sapagkat nais ng kanyang ina na si Roxanne ipagkatiwala si Natalie Joy sa inyo. At naririto po ako bilang inyong lingkod, bilang inyong alagad, ay ipinapataw ko sa kay Natalie Joy ang inyong pong pagpapala. Bigyan mo siya ng katalinuhan, kalakasan, higit sa lahat, takot sa iyo, at dumating ang time pag meron siyang pagkaunawa sa mabuti at masama, tutulungan din siya ng kanyang mga ninong at ninang, mga taong nagmamahal sa kanya, na ilalapit siya sa pagkakilala sa aming Panginoong Hesukristo. Pagpapalain mo po, Panginoon, si Roxanne sa kanyang pagpapalaki para sa kanyang anak. Nais ko rin po ilapit sa inyo ang mga napiling mga ninong at ninang na tatayong pangalawang magulang para kay Natalie Joy. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi sila tumanggi. Gampanan ang isang tungkulin para sa kanilang inaanak na si Natalie Joy. At dalangin ko po, Panginoon, itong mga ninong at ninang, tutulungan niyo rin sila at pagpapalain po ang kanilang mga buhay at maging mabuting halimbawa sila para sa batang ito. At maging kami, ilang mga bisita na narito at nakikisaya bilang saksi, gamitin mo rin kaming instrumento para ang batang si Natalie Joy, lalaki siyang may takot sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa simpleng okasyon na ito. Ikaw ang aming itinatangi dahil nasa inyo ang kapamalaan, nasa inyo rin ang kapangyarihan para ang lahat ng ito ay tunay na mangyari. Maraming salamat din po sa magandang okasyon, sa mga pagkain kung saan pinagpala mo ang dakilang araw na ito. Sa inyo po namin, minsan pa ipinagkakatiwala si Natalie Joy. Hawakan mo siya, Panginoon, at ingatan mo siya. 10 ng kanyang mga nagmamahal sa kanya, ang kanyang magulang, maging ang kanyang mga ninong at ninang at kami na mga bisita. Sa inyo po namin ito pinagkakatiwala at ito ang aming hiling sa dakilang pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo. Amen. 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 Bless you. Maraming salamat po. Ang mga bata. At sabi dito sa Ephesians chapter 6 verse 4, sabi ng Biblia, palakihin sila ang mga bata at anak, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Diyos. Ito yung salita ng buhay na pwedeng kumabay sa bawat isa sa kanila. At ito pang sinasabi sa Deuteronomy chapter 6, ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong isip, ituro sa inyong mga anak, sa loob at labas ng inyong tahanan,
sa oras ng paggawa at pamamahinga. Ibayan ng pag-start na. Napalagyan na lapit po dito sa number. Sigla, galak, at nagulot ng lubos na kailangan, hindi lang siyempre sa magulang, maging sa mga lolo at lola. Hindi lamang sa mag-asawa, kundi nagiging malapit din sa mga kamag-anak, lalo rin sa mga tito at tita, dahil nadagdagan ang kanilang pamilya. Ang dedication, tinatawag nating child dedication, ay ginagawa po ito noong araw sa Bible pa lang. At ito ay itinuro sa atin mismo ng Panginoon. Kaya si Roxanne, tama yung kanyang decision na ipagkatiwala sa Panginoon ang kanyang anak na si Natalie Joy. Kami po ay mayroong 5 anak. At lahat ng anak namin ay nadadapa. Alam natin yan. Nadadapa. Hindi natin kayang bantayan. Pero kung ipinagkatiwala natin sa Diyos yan, ang Diyos ang bahala mag-ingat sa ating mga anak. Papasa lang ako ng bahagi dito sa sulat ni Matthew, chapter 18. Ito po ang sabi. Nang sandaling yon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, tinatayo sa harapan nila, at sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito, ang siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumanggap sa isang batang ganito, dahil sa akin, ay ako ang tinanggap. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita. Maganda yung sinabi ito ng ating kapatid. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita din naman ng Diyos. The greatest dedication na ginawa sa kasaysayan, sinabi ng banal na kasulatan na inihandog ng Diyos yung pagiging mababa ang loob. At kasama na rin yan yung pagiging masayahin kahit sa mga simpleng bagay. Parang Watusi, masayang bata sa Watusi, happy na sila doon. Pero ito yung maganda na sinabi mismo ng ating Panginoon. Ang bata ang dakila sa mata ng Diyos. At meron tayong matutunan mula sa kanila. Dalawang bagay, ang sinabi ito, sabi kapag hindi madali magpatawad kaysa kay Mrs. Kasi si Mrs. medyo malaki. Pero ang bata, bigyan mo ng regalo, candy, i-treat mo yan, masaya. Pakinggan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sa pagkakataong ito yung tinawag ng Panginoon ang bata. Dahil maraming magulang lumalapit, sinuhiling nila, patungan niya ng kamay ang mga bata ito. At tayo nakikita natin yan, ano? Pinapatungan natin ng kamay, sign of declaring blessing sa mga bata. Pero may mga alagad siya, pinagbawalan kasi naaabalan na distorto ang Panginoon sa kanilang paglalakad. Pero itong maganda sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, huwag niyo bawalan ang mga bata lumapit sa akin. Sa totoo lang, mga kaibigan, kung ang mga bata ay papayagan lang natin lumapit sa Diyos. Ako naniniwala kayong mga magulang, mga malalaki. Kung bata pa lang tayo ay lalapit na sa Diyos. Naniniwala ko, pasang-ayon kayo sa akin. Kapag lumapit ang bata sa Diyos, sa kanyang murang, kaya ang bata, ipinagkakatiwala na natin sa Diyos. At tama ang ginawa mo, Roxanne.
ipagkatiwala sa Diyos, bantayan ng Diyos, tulungan ng Diyos, na si Natalie Joy, lalaki siya na mayroong pagkatao sa ating Panginoon. Sabi ng isa